Part 30. Paulit-ulit ko mang sabihin, dapat paniwalaan ko ang taong gaya niya na mapaglaro, sa huli ay hindi rin ako nagtagumpay. Hinabol ko pa rin siya at humingi ng isang pagkakataon. Kahit na pinupuno ng muhi ang puso ko, unti-unti rin iyong nawawala at napapalitan iyon ng pagmamahal ko sa kanya. Para akong baso na sinalinan ng malinis at purong tubig matapos ibuhos ang maruming tubig. I told myself that I shouldn't be affected, ngunit saan pa rin ako bumagsak? Sa kanya pa rin. I want to give ourselves a second chance. Ito na lang ang kaya kong ibigay. Marami mang dumaang bagyo sa aming dalawa, hindi ako magsasawang ibigay iyon sa kanya. Because, he deserves it. Nandito na tayo, miss, anang driver na tumingin sa rear mirror, inihimpil niya ang kanyang sasakyan sa may tabi. I know. We are here now. Noong iginala ko ang aking mga mata ay naramdaman kong nangangatog ang mga tuhod ko. Miss, muling tawag niya at napakurap ako. Napangiwi tuloy ako. Nasobrahan yata ako ng pagkalutang. Ito ring si Manong, hindi makapag-ante. Nagbayad ako ng mas malaki na halaga sa inaasahan ng pobreng driver. Pinilit man niyang ibalik ang sobrang halaga ay hindi ko na iyon tinanggap pa. Nang bumaba na ako ay tumambad sa akin ang malaking itim na gate ng bahay. Memories flashed in an instant as I stared at it. Sumisikip ang dibdib ko habang pinagmamasdan ko iyon. Wala pa ako sa loob, pero puno na ng maraming emosyon ang puso ko. Lumapit ako roon at kinuha ang kandado sa loob. Dinukot ko ang spare key na mayroon ako sa loob ng bag. I unlocked the padlock and after that, I gently pushed the gate. Nang pumasok na ako tuluyan sa munti naming mansyon ay nagsipatakan na, ang mga luha na sobrang kinimkim ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko lang yung lamandes hanggang sa dumating ako sa kwarto naming dalawa. Dahan-dahan akong gumapang sa ibabaw ng kama. Hinuyam ko ng mariin ang bedsheet habang ang isa kong kamay ay hawak ang dibdib ko. I could feel the severe sting in my palms that it spread in my entire body. Most especially in my heart. I know. Alright, I know that these are all my faults. That these are the results of my reckless decisions. But it damn hurts so bad. Batid ko naman na wala akong karapatan na maghinagpis ng ganito, pero mahal ko yung tao. Mahal na mahal ko. Ang hangad ko lang naman ay kaunting panahon ng kalayaan upang maiayos ko ang sarili ko. Pero, nasaktan ko ulit siya. Binigay naman niya iyon. Nakuha ko nga ang kalayaan na gusto ko. Nawala naman ang taong mahal ko. What's the use of this damn freedom now? Sa bawat pagsinghot ko ng malalim ay naaamoy ko pa rin ang amoy ni Dan. It stays here till now in the four corners of this room. But his feelings for me didn't. It was vanished and gone. We are torn apart. He was used to love me. But he had enough. Nagsawa, napagod, at tuluyan nang nilimot ako. Ngayon, iyong makita siya na mas masaya sa piling ng ibang tao, kaysa noong mga panahon na magkasama kami ay mas lalong nakakadurog ng buong pagkatao. 3 years of no communication. 3 years of no touch. 3 years of loneliness, of emptiness. 3 years and it became forever. I've lost him and his love will never come back. Will never retrieve. Will never continue. It's stopped now. At sinayang ko lahat. I am blaming my damn self. Noong nasa Amerika ako ay hinanap ko ang aking sarili at ang pagmamahal ko kay Dan. Our child was lost and I couldn't put the blame to Dan cause I know he did all his best to save our child. Pero, tuwing nakikita ko siya ay gusto kong ibuntong sa kanya ang lahat ng sakit ko. Gusto kong maramdaman niya ang galit ko hanggang sa madurog siya. Anak namin iyon at nang dahil sa hindi namin pagkakaunawaan ay nawala ito sa mundo. Noong umalis kasi siya para sa expansion ng business nila ay naging matatag. Ang paniniwala ko na sa pagkakataong ito, hindi na niya ako lalekuan. Na hindi na niya ako pagtataksilan. Pero, nang makita ko ang mga litrato nila ni Jeez na magkasama na ni Light ng dati kong kaklase sa college ay umiral ulit ang pagdududa ko, isabay pa ang mood swings ko noon na hindi ko akalain na nagdadalang tao na pala ako sa anak namin. Nahirapan ako sa pagbubuntis noong wala siya. At mas lalo akong nahirapan dala ng pinaghalong selos at pangungulila sa kanya. I can't stop myself from feeling that way. Jessica became his confidant in times that I felt him the worst. They were so close and I hated it.
It's immature of me, I know. I should be faithful to him and to our marriage. But it lost suddenly when I found out that they were in the same condo. Dan was in G's condo. Napuno ng negatibong isip ang utak ko. At iyon ang dahilan ng pag-iwas ko sa kanya. Hanggang sa lumala na naman ang away namin at ang pinakamalala, nawala ang bunga ng pagmamahalan namin. Sa loob ng 2 taon ay pinagpatuloy ko sa Amerika ang masterals ko sa organizational management. Madami rin akong natutunan na maaari kong magamit sa career ko. Pinilit kong patayin ang komunikasyon ko kay Dan kahit labag sa loob ko, dahil gusto ko munang ayusin ang lahat. Tingin ko rin ang mga panahon na iyon ay magagawa rin ni Dan na mag-isip sa nangyari sa amin sa nakalipas. Hindi ko akalain na nakayanan ko iyong gawin sa ganoong kahabang panahon. Sobra akong nangungulila sa kanya. Alam kong hindi rin tama ang ginawa ko, pero kahit papano, para rin iyon sa ikabubuti naming dalawa. Para matuto kami. Sa loob ng 2 taon, hindi alam ni Dan pero nakakahagilap pa rin ako ng impormasyon ukol sa kanya. Sa ginagawa kong iyon ay naiibsan ang pagkamis ko sa kanya. Natatanong ko ng palihim sina Jeronimo, ang ilan sa mga kaklase ko na may koneksyon pa rin sa kanya. Alam ko, may maganda ring maidudulot ang pagtitiis ko, Dan, na hindi ka makita at malapitan man lang. May patutunguhan din ang sakripisyo naming dalawa. Alam ko, kung kailan na napagdesisyonan ko ng umuwi at balikan. Ang mahal kong asawa kung saan ko siya iniwan noon ay nagulantang ako sa isang pangyayari. Bisperas ng bagong taon at dito pinili ni na Mom at Dad na magpa-New Year kasama ako. Sa isang hindi inaasahang pangyayari ay nahimatay si Mom. Nang itakbo namin siya sa hospital doon ay nalaman namin na lumala ang sakit niya sa puso. Ang lahat ng bagay sa akin ay nagkagulo. I was torn between my mom's situation and my desire to see Dan in the Philippines. Inaasahan ni Dan ang pagbalik ko sa kanya. Pero, hindi ko rin pwedeng iwanan ang sarili kong ina na nag-aagaw buhay. Hindi ko alam kung ano na namang pagsubok ng Panginoon para sa akin, pero, hindi ko kaya na mawala silang pareho sa akin ng tuluyan. Mababaliw ako. In the end, I decided to stay in America to look after Mom's operation. I know the consequence after. Pero, naisip ko noong mga oras na iyon, naisip ko na hindi importante ang pansarili kong kaligayahan. I have to be there when Mom's needing me. And Dad also was in a frustration that time. I knew how Dad loves Mom. Kahit napakiramdam ko ay under na si Dad kay Mom, he still respects my mom's unwavering. Masyado niya itong mahal at alam kong kailangan niya ako sa mga panahon na kagaya nito. Thina, why are you still here? Nagawa pang magtanong ni Mom sa kabila ng panghihina niya. 1 taon din ang lumipas nang operahan siya. Matagal din bago siya nakarecover. Ngayon lang siya nakakalasap ng ginhawa. I blinked for a second and gazed at her. Mom, don't speak. Nanghihina ka pa. You should have recovered. Answer me, Thina. Why are you still here? Pag-uulit niya, sa pabulong na boses. Kinuha ko ang kamay niya na nakapatong sa kanyang tiyan at pinisil iyon. Because I want to be at your side, Mom. But your husband is waiting for you to come back in his arms, ayaw mo ba siyang makita? Unti-unti nang umawang ang labi ko sa sinabi niya. Nakakabigla ito. Mom never had a concern to Dan. Alam kong ayaw niya rito. For almost 5 years of your relationship with him, I could see his love for you. Siguro, hindi ko lang ito nakita noong una dahil nahusgahan ko siya. But then I must say, no man could ever love you the way Dan do. Not even Drew. Huwag mong sayangin iyon. My eyes were water now. I bit my lower lip to suppress my cry. It's late, Mom. Iniwan ko siya 2 years ago. Napagod na siya sa akin. Huli na ang lahat. Nanginginig ang boses ko. Pero hindi naman huli ang lahat para humingi ka ng tawad, di ba? I got stunned again by her question. You should have to say sorry to each other and have closure, then, kung huli na ang lahat. You have to forgive yourself, Thina. I don't know. Closure. Ang salitang iyon ay parang pinupunit ang puso ko ng husto. Ayokong malayo sa kanya. Ayokong magkahiwalay kami. Pero, batid kong kadamutan na itong gagawin kong pag-angkin sa kanya. He deserves to have his own happiness. Even if it will damage me.
Sa paghagulhol ko ay hinaplos ni Mom ang kabilang pisngi ko. You are deeply in love with him. Gusto ko sanang sabihin na pwede ka pang maghabol. Na ipaglaban mo ang karapatan mo bilang asawa niya, pero alam kong ayaw mong gawin iyon. Hindi ko gagawin iyon. Lalo pat nararamdaman ko na anumang sandali na ay pwede nang nakahanap si Dan ng masangat sa level ng pagmamahal ko, iyong kaya siyang mahalin ng lubusan at hindi siya sasaktan, iyong kayang buuin at hilumin ang mga sugat sa puso niya, iyong hindi siya iiwan at mananatili sa kanyang tabi anumang mangyari. At iyong magpapaligaya sa kanya araw-araw. Patuloy ang hagulhol at hikbi ko sa dati naming kama. Ibinuhos ko ang pangungulila at sakit noong mga oras na iyon. Hindi ko sukat akalain na sa ginawa ko ay aabutin na ng hapon ako rito sa bahay. Pagdilat ko ng mga mata ay nakita ko sa salamin ng bintana na kulay kahel na ang araw. Ang hapdi na ng mga mata ko at alam kong sobra itong namumula at namamaga. Bigla akong nagtalukbong ng kumot dahil sa lumamig lalo sa buong kwarto. Like it became colder when Dan left this house. Wala na yung init ng pagmamahal niya. Wala na yung matatamis niyang ngiti at halik na babati sa akin tuwing gigising ako. No more morning breakfast. No more than text and concern. On me. No more than love. No more of him anymore. Lamandes na naman ang luha sa mga mata ko. Hanggang kailan titigil ang sakit? Nakaugat na ba akong ganito? Alam kong kasalanan ko, pero, ang sakit pa rin, Tumatagos hanggang balat ko ang pait. Inilibot ko ang paningin ko. This old house retains every traces of me. I should get rid all of it, then, even if it is painful, cause I am not belong in this anymore. I am not belong to Dan Hart anymore. At alam kong kapag gagawin ko ang lahat ng iyon, unti-unti ko nang tinatanggal at inaalis ang karapatan ko bilang asawa niya. Naglinis ako ng bahay ng halos 2 oras. Inabot na ako ng alas 5 ng hapon bago ko tuluyang natapos iyon. Nag-init bigla ang batok ko habang pinagmamasdan kung gaano kalinis ang bahay. I could feel the damp sting in my palms. Wala nang Thina Bautista rito. Bahay na ulit ito ni Dan. At darating ang araw na magsasama na sila rito ng magiging bagong asawa niya. Sa paghinga ko ng malalim ay bigla akong napapigil ng paghinga nang marinig ko, ang pamilyar na boses na narinig ko sa nakalipas na panahon. Anong ginagawa mo rito? Unti-unti akong napaharap sa taong iyon at nang makita ko siya, tila ba'y nawala ako ng dugo nang makita ko. Ang taong miss na miss ko na. Clean cut ang buhok niya. Maaliwalas na ang histura niya ngayon. Hayon pa rin ang brown eyes niya, ang matangos niyang ilong, ang tikas at kisig ng kanyang tindig na nagdala ng kanyang kamaturan ngayon. Mas lalo siyang gumwapo. He's wearing a black suit na nakapaloob ang puting polo. Looks like he went on a business meeting. I've said, "What are you doing here?" Para akong biglang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog, dahil sa tono ng boses na ginagamit niya ngayon. Masyadong malamig na nawala na iyong malambing niyang boses tuwing ginagamit niya iyon sa akin. And his eyes, they were not so expressive and glowing anymore. Wala na yung titig niyang tagos hanggang balat. He's intimidating and foreign in front of me. Nervously, I gulped. I could feel that my palm was sweating and my heart was pounding fast. He's the one who could only make me feel this way. Dan Montenegro. Nandito ako para bumisita sa bahay, hindi ko alam na pupunta ka pala. Agad kong kinagat ang ibabang labi ko dahil sa pag-utal-utal ko. Damn! Pinanood ko ang kanyang reaksyon. Blanko lamang ang kanyang mukha at tiningnan ako na parang walang namag-aitan sa amin noon. Nawala kaming pinagsamahan. Hindi na siya umimik at nilagpasan ako. Napakalamig ng aura niya at nanunuot iyon sa kaluluwa ko. Nanlaki ang mga mata ko noong magsalita siya sa likod ko pagkadaka. Please, close the door when you leave. Next time, ask permission when you're here. I don't want strangers inside of my house. Nang inag ang labi ko sa masasakit niyang sinabi. Bumabaon lahat sa dibdib ko. Okay, sinikap kong hindi maging mulat ang boses ko. Daglian akong tumakbo palabas ng bahay at tinalima ang inutos niya. Pero, hindi pa ako nakakalabas ng bahay ay nagsipaglabasan na ang maiinit na likido sa aking mga mata. Hindi na yata sila napapagod. Nang makahanap agad ako ng taxi at sumakay sa loob ay ramdam na ramdam ko, ang
Matinding panginginig ng buo kong katawan. My heart is still pounding so fast that it makes me hurt more. I always telling to myself to calm my shit down but to no avail. Sinong taong iyon? Pakiramdam ko ay hindi ko iyon kilala. Nakinuha niya ang mahal kong asawa at nagpalit sila ng pagkatao. He's not him. He's not my Dan Montenegro. I cried all night and day when I got in my condo. Hindi ko na nagawang bisitahin si Dad dahil ayaw kong makita niya ako sa ganitong sitwasyon. I am totally messed up. I am totally fucked up. Sobra-sobra na ang naramdaman ko para sa araw na ito. Panay ang pagsisisi ko sa aking sarili sa lahat ng nangyari. Natigil lang ako nang marinig ko ang sunod-sunod na ingay na likha ng aking aparato. Nakita kong lumitaw ang pangalan ni Giz sa screen. Hello, napalunok ako nang maging garalgal ang boses ko. Thina, hello, ano? Kumusta ka na? Teka, ba't ganyan ang boses mo? Umiyak ka ba? Hindi ako nakasagot agad dahil sa sunod-sunod na tanong ni Giz, sandali wag mong sabihin na nagkita na kayo ni Dan. When she hit the real reason, I just found myself crying while telling her the whole story. Tahimik lang siyang nakikinig. I heard her sigh. I could imagine her reaction. I don't want to say this. But I think you have to choose the last resort. Thina, seryoso niyang sabi. Ano iyon? Humihikbi kong tanong. She sighed again, a very deep one. Move on and free yourself from self-loathing. Thina, malungkot niyang sagot. Napasapaw na lang ako sa aking bibig at humagulol. Ayaw tanggapin ng puso at utak ko ang lahat ng sinabi niya. I don't want to move on. I don't want to get over him. I don't want to choose her last resort. I don't want. Pero, sino na ba ako ngayon sa buhay ni Dan ngayon? Si Thina Bautista, isang babaeng na makailang beses ng palyado sa marriage life niya, dahil sa kawalan ng tiwala sa asawa. At sino siya ngayon? Si Dan Montenegro, isang lalaki na maligaya ngayon sa piling ng iba. Ano ng karapatan ko ngayon? Wala. Sa loob ng 2 araw ay sinimulan ng proseso ang annulment namin ni Dan. Napansin ko na sa buong duration ng proseso ay parati siyang wala, ang humaharap na lang sa amin ay ang kanyang abogado. Madalas na katwiran ng kanyang abogado ay abala ang kanyang amo. O, baka ayaw lang na sabihin nito na ayaw akong makita ng kliyente niya. Na ayaw lang akong harapin nito. Nagkita na rin kami ni Giz nang dumalaw siya sa unit ko. Nagkamustahan kami ng kaunti. Nakakapagtaka pa rin na ngayon ay magkaibigan na kaming dalawa sa kabila ng mga nangyari sa amin. Siya ang isa sa dahilan kung bakit kami nag-aaway ng matindi ngunit, siya, ang gumawa ng lahat para muli. Akong magising sa katotohanan na mas higit na nasasaktan sa aming dalawa si Dan. Pinuntahan niya ako noon sa tinitirhan ko sa Amerika at doon niya ako binulyawan at pinagsisigaw na ako ang pinakatangang babae sa mundo, na hinayaan kong pakawalan ng lalaking lubos kung magmahal sa akin. Nakakuha pa nga kami ng atensyon noon dahil pinagtitinginan na kami ng mga tao kung paano kami nag-away. Halos magsabunutan na nga kami, Pero, sa huli ay nagkapatawaran kaming dalawa. Naisip ko na hindi na tama dagdagan ko pa ang bigat sa loob ko. Gusto ko na ring mabuhay ng matiwasay. Giz helped me out on my recovery in America. Siya pa nga ang madalas na nag-aaya sa akin na umuwi na ako sa Pilipinas, dahil naghihintay na sa akin doon si Dan. Pero, kasalanan ko. Ang dami kong pinalipas na pagkakataon. Dumating pa ang pagsubok noong nagkasakit si Mom. Naisip ko noon na isa siya sa dahilan kung bakit kami natibag ng tuluyan ni Dan. Sila ni Drew. Pero, napagtanto ko na hindi sila ang may dahilan kung bakit naging ganito na kami ni Dan ngayon. Kundi, pinili namin sa huli na maging ganito. Mali, ako lang. At si Dan, pinili niyang sumuko sa huli. Thinal, nasan ka na? Asked Giz over the phone. Nasa bahay lang ako at abala sa pag-bake ng cake. Dadalhin ko iyon kay Dad sa office niya. Nandito ako sa bahay, sagot ko, o tinigil ko muna ang paghalo ng wet and dry ingredients sa isang mangkok at kinuha ko na ang phone ko, inilipat ko sa headset ang settings dahil ni loudspeaker ko ito kanina. Bakit? Get ready, Thina. May reunion tayong mga college batchmates sa Nuvali. She enthusiastically said. I smiled. Talaga, sinong mga kasama? Iyong magpipinsan na Herrera naroon. Nandun din sina Vlad at ang magkakapatid na Rivera.
Basta, marami tayo. Maayos na sana sa akin. Kaya lang, bigla akong inatake ng takot nang may maalala ako. Sandali, kasama ba siya? Sinong siya? Nakikinita ko ang pagsalubong niya ng kilay. Si Dan. Hamba ka. Natahimik ako. Hindi pa ako handa. Hindi pa ako handang makita siya, sa totoo lang. Sinasabi ko lang na kaya ko na, pero, pinapangunahan ako ng takot. Ayoko, mariin akong napakagat sa ibabang labi. Dapat, ang nasabi ko, hindi pwede. Dahil nandyan lang siya, Thina, aayaw ka na. Thina, stop being unfair. Bigla akong napangiwi dahil alam kong naiirita na siya. Hindi mo ba naisip, this might be a good opportunity for you to finally move on? Ano ito? Iiwasan mo siya habang buhay. Thina naman, matagal mo nang iniiwasan ang sakit. Pwede bang harapin mo naman this time? Aminado ako, tinamaan ako sa sinabi niya. Hanggang kailan, Thina? Hanggang kailan ka na lang na magiging ganyan? Sa annulment case ninyo, oo, hindi mo pa siya nakikita. Pero, darating ang punto na magtatagpo pa rin kayo. At isa pa, ayaw mo bang lumabas na maging bitter dahil hiwalay na kayo ni Dan? Nanlaki ang mga mata ko. Of course, not. Then, come your tits and join us. Susunduan kita dyan, alright. Maaga tayo tomorrow. And, please, I won't accept no for an answer, Mata-Ray niyang sabi. Magsasalita pa sana ako ngunit mabilis niyang binaba ang tawag. Jessica. Kinabukasan ay wala na akong kawala. Kulang na nga lang ay kaladkarin ako ni Jessica paakay ng kanyang pulang chef beat. Siya pa talaga ang pumili ng mga damit na susuotin ko. Ang sabi niya ay sa seda kami mananatili. Curious din kasi ako sa mga buhay ng mga kabatchmates ko noon. Karamihan kasi sa mga ito ay kilala ko, dahil iisa lang din ang pinag-iikutan ng business industries. Dahil manpower agency ang pinapatakbo ni Dad, nakikita ko sila kapag may manpower proposal na gustong manghingi sa amin. Nakita namin ang naturang lugar, sa wakas. Hindi naman traffic kaya suwabe kaming pumunta roon. Pagbaba pa lamang namin ng sasakyan ay agad na akong inatake ng kaba. Mabilis akong nagpaling-linga kung makikita ko siya rito. Thina, please stop being paranoid. Napalingon ako kay Giz na ngayon ay buhat-buhat ang bagahe namin. Kita ko ang hirap sa mga mata niya sa pagbubuhat noon. Gusto ko man siyang tawanan ay pinaikot ko na lang ang aking mga mata sa ere sa sinabi niya. What? Hindi ako paranoid, pwede ba? Mata-Ray kong salag. Oo, sabi mo, tunog panunuyan niyang sabi. Minsan, hindi ko talaga alam kung bakit ko pinatawad ang babaeng ito. Pumasok na kami sa loob at hinagilap namin ang reception. Miss, sandito ang reunion party ng Fu? Tanong ni Giz matapos niyang tanggalin ang aviator niya. May I get your names, Miss, for reference first? Tanong pabalik naman ng babaeng receptionist. Nakangiti itong nakatingin sa amin. Habang abala si Giz sa pakikipag-usap sa babae ay naaga. Agad ang atensyon ko ang mga nakaparadang mga kotse sa parking area nitong hotel na resort din. Kung hindi ako nagkakamali ay yung kulay itim na X-Trail ay kay Erwin. Kakakita ko pa lang sa lalaking iyon noong isang araw. Dahil nanghingi ito ng manpower proposal sa amin dahil naghahanap sila ng Japanese interpreter. Tumalima na ako kay Giz nang sinabi ng naturang receptionist kung nasaan ang venue. Napapailing na lang ako kung paano maging head turner itong kasama ko. May red summer hat itong nakasuot sa kanyang ulo, naka-cardigan na navy blue at puting crop top at mixing maong shorts na may orange belt. Mababanaag ang mock urban niyang baywang. Sumasayaw sa paglalakad niya ang kanyang maalon na buhok. Guys would be drooling on his exposed legs now. This is Giz. Samantalang ako naman ay nakaputing maxi dress na sumasabay sa paglipad ng hangin. I partnered it with vintage bangles and a pair of beach sandals. Did I tell that we are not prepared for this? Nang naroon na kami sa swimming pool ay nakita naming nagsipaghangwan na ang basang-basang sina Erwin at Vlad. How would I forget these guys? They are the notorious friends. Nang mapansin ako ni Erwin ay agad itong bamulong kay Vlad. Kumunat naman ang noo ni Vladimir at nakigaya ng tingin si Vlad kay Erwin. Nagulat ito nang makita kami. Mabilis pa sa 4:00 kami tinabukhan ni Vlad bitbit.
Ang kanyang tuwalya na habang tumatakbo ay pinupunasan niya ang tubig sa kanyang lantad na balikat at dibdib. Mamula-mula na ang balat nitong maputi. Mestizo rin ang kulot na ito. Hey! Daglian nitong inakbayan ang katabi ko. How are you, Jeez? Tanong nito na nakatigilid ang mukha kay Jeez. Nakangiti man ay tinanggal ni Jeez ang balikat ni Vlad sa kanya. I'm okay. Pasensya na kung natagalan kami. By the way, late na ba kami? Umiling ito. No, you two are early. Kami pa lang ni Erwin ang nandito. Nasa taas na rin si Natalie, nagpapalit lang ng damit. Sumulyap naman si Vlad sa akin. Kita ko ang lagkit sa paninitig nito. Og, Playboy. Hey, Thina, how are you? Nakangising tanong nito. Tumaas ang kilay ko. I'm fine, sabi ko na pinag-aaralan pa rin ang reaksyon ng isang ito. Siniko siya ni Erwin. Napaigik ng bahagya si Vlad. Naka-rash guard na ito nang nandito sa harapan ko. Mabuti pa ang isang ito. I didn't expect that you will be here, Thina, Anya. Of course, she will be here. Bakit? May nagbabawal ba na nandito siya? Mataray na tanong ni Jeez.